narito ngayon. Bukod sa mga guro, narito rin ang mga manggagawang pangkalusugan at ang mga kawani sa iba't ibang mga opisina ng gobyerno na narito ngayon. Isa ang ating pinaglalaban, ang sigaw natin, sweldo! Itaas! Income tax! Ibaba! Sweldo! Itaas! Income tax! Ibaba! Ang totoo niyan, hindi lamang po yung mga narito sa panig na ito na nagrarally ngayon ang kaisa natin. Kasama din po natin, no? Isa ang sitwasyon, isa ang kalagayan ng mga teacher, ng mga nurse, ng mga utility workers, ng mga clerk sa mga opisina ng gobyerno, yung mga salary grade 1 hanggang salary grade 11, at yung katumbas nila sa hanay ng pulis, yung mga PO1 po, no? Yung mga bumbero, yung mga nandyan, yung mga nakabantay dyan sa fire truck, yung mga sundalo, yung mga private, pareho rin po ang kalagayan, parehong nanitihado sa SSL 2015 ng Aquino Administration. No? Ang magiging salary increase po sa susunod na 4 na taon ay mula 11 hanggang 20% lamang. So, alam nyo na ito. Sabi nyo nga, 2,000. May kumulang 2,000 pesos sa ating 4 na installment mula 2016 hanggang 2019. So, isa po ang kalagayan natin. Samantalang, napakataas ng magiging salary increase ng mga matataas na official, mga executives, no, mula director, salary grade 25 hanggang salary grade 33 ang presidente ng Pilipinas. No? From 76% to 233% ang magiging salary increase sa mga posisyong ito. No? So malinaw po ang ating panawagan. National minimum wage, no, para sa salary grade 1 sa halip na 11,000 mahigit kumulang na ibibigay ng SSL sa 2019 pa. Ano ang panawagan natin? Magkano ang panawagan natin? 16,000. Para sa mga public school teacher, para sa mga 25,000 naman. No? So nakabubuhay at disenteng sweldo ang ipinaglalaban natin. Ngayon, bukod sa salary increase, no, na malinaw na hindi sasapat na nagbibigay ng SSL, totoo yung sinasabi ng BBM na itataas ang kompensasyon sa pamamagitan ng mga bonus. No? So, sa SSL 2015, bukod sa salary increase, ay isa sa batas na yung tinatawag nilang mid-year bonus. No? Mid-year bonus na katumbas ng isang buwang sweldo. So minsan tinatawag ito 14th month pay. No? Kung matatandaan nyo, ngayong taon ay nakatanggap kayo. Tama ba? Ng 14th month pay. Isang buwang sweldo ito. So sa SSL 2015, bukod dun sa salary increase, may isa sa batas na yan. Natawag dyan mid-year bonus. Equivalent to 1 month salary. Ibigay ito tuwing June. No? Ngayon, unang punto, mahalagang punto, huwag sabihin ni na Pinoy at ni Abad na mula sa kanilang kagandahang loob nanggaling ang 1 month bonus na yan. Ipinaglaban natin ito at ito ay bunga ng ating ilang taong pakikibaka. So palakpakan natin ang ating mga sarili. No? Isang mahalagang tagumpay ito, yung tinatawag na 14th month pay. No? Bukod dyan, isa pang katangian ng SSL 2015, yung tinatawag nilang enhanced PBB. No? Alam niyo yung PBB, di ba? Magkano ba yung PBB ngayon? Mula 5,000 hanggang 35,000. Depende sa ranking. Tama ba? Okay. No? Alam ko sa mga public school, pinatutupad yan. Sa iba mga opisina ba, nakakatanggap kayo ng PBB? Meron ba? Sa mga ospital?
hanggang 2 months na sweldo. Pero ang magiging batayan daw, from 1 month to 2 months. Mas malaki ang PDD, depende sa posisyon mo. Posisyon mo. So, ibig sabihin, kung mas mataas ang posisyon mo, mas malaki ang PDD mo. Payag ba kayo? So, yung pa lang, dihado na. Pangalawa, patay din daw sa naging kontribusyon ng individual na kawani sa pagpapaunlad, no? O sa pagkamit ng mga target ng ahensya. So yun yung magiging basis daw. 1 to 2 months salary ang katumbas nito. Kaya ang kaibahan, yung mid-year bonus, guaranteed yun para sa lahat. No? Pero itong enhanced PDD, alam naman natin, sigurado ba? Sigurado ba? Depende nga eh. So, isa siyang incentive. No? Tapos, alam na natin, may karanasan na tayo sa PDD. Ano nangyari dito? Pantay ba to? Makatarungan ba? Okay. Hindi maiiwasan dito ang palakasan. Hindi maiiwasan dito ang dayaan na tinatawag. Yung nilalaro, gaming. No? Yung mga datos na hinahanap ng ahensya and so on and so forth. No? So bahagi ito, actually itong enhanced PDD, isa talagang reforma na mariing tinutulak ng Aquino administration. No? Bahagi ito, isang forma ito ng privatisasyon ng burokrasya. No? Isang forma ito na tinatawag na corporatization. So kung ano yung ginagawa sa pribadong sektor, yun ang ginagawa, yun ang ini-import sa public sector. No? Anong problema? Ang problema, siyempre pribadong sektor, anong layunin dyan? Tubo. No? Sa pampublikong sektor, ano ba ang pangunahing layunin? Tubo ba? Serbisyo. Diba? Anong layunin? Serbisyo. Paglingkuran ang mamamayan. Kaya hindi pwedeng kung ano yung ginagawa sa pribadong sektor ay ililipat mo na lamang sa pampublikong sektor. No? So, payag ba tayo sa PDD? Payag ba tayo sa enhanced PDD ng Salary Standardization Law 2015? Ano gusto natin? Ang gusto natin, salary increase. Ayaw natin ng PDD. Yes to salary increase. No to PDD. Yes to salary increase. No to PDD. Okay, so malinaw ang panawagan natin dito. Sweldo, hindi PDD. No? Kaya, ngayong araw, anong mangyayari sa loob ng Kongreso, ng batasan? No? Nung matapos nung mag-break ang session, about a week ago, bago mag-APEC, nabalitaan niyo siguro na inaprubahan on second reading ang SSL 2015. No? So, niratsyada ito. Final nung Monday, kakapay pa lang nung din, sinabit ng Malacanang sa Kongreso. Noong Wednesday, dinilig na sa Committee on Appropriation at isang umaga lamang inaprubahan. No? Isa lamang, ang inyong likod lamang ang bumoto ng no kontra sa approval nito. Nung hapon, dinala na agad sa plenaryo. No? At matapos ng mahigit kumulang isang oras na pagdidebate ay inaprubahan na on second reading. Sa totoo lang, ang plano ng House leadership ni Speaker Belmonte, Majority Leader Gonzales, na ituloy-tuloy na to hanggang third reading. Ang problema lang nila, hindi nakaabot yung certification ng Malacanang. Certification as urgent ng Malacanang. No? Kaya hindi pwedeng
idiretso from second reading to third reading, kung walang certification. So naun siya yung kanilang plano, dapat sana tapos na rito sa Kongreso, no? Senado na lamang. So ngayon, kailangan pang pagbotohan on third reading. No? So, ano ba mangyayari mamayang alas 4? Well, kung may quorum mamayang alas 4, sigurado isasalang ito at aapuan na ito on third reading. No? Pero, yun ang tanong, magkakaroon ba ng quorum? Personally, ang tansya ko, hindi magkakaroon ng quorum. No? Although maaaring magkaroon ng quorum. So, kaya, ang madaling sabi, hindi pa tapos ang usapan dito sa Kongreso. No? Ano ang mungkahi ko sa inyo? May panahon pa tayo para maglabi, no? Para ihabol, para habulin ang ating, lalo na ang ating mga kongresista, inyong mga district representatives, lalo na. Alam ko yung mga public school teachers dito mula sa iba't ibang syudad ng Metro Manila. Meron diyang mga taga Manila. Nasaan na yung Manila? Meron mga taga Caloocan ako nakita. Caloocan. Meron taga Quezon City. Yung Caloocan. Quezon City. Yan. Meron taga Mandaluyong. Nakita ko si Miriam kanina at iba pa. Tapos yung mga ibang mga hospital workers natin. Malabon. Muntinlupa. Rizal. O nga. Antipolo. May nakita ko rito. So, dito pa lang ay marami na tayong maabot na mga kongresista. Sa katunayan, ang recommendation ko sa inyo, pagkatapos ng rally, baka pwedeng pumasok kayo, hanapin nyo rito ang inyong mga district representative at iparating nyo ng personal ang inyong galit. No? Sabihin nyo na hindi nyo matanggap ang SSL 2015 na pinasa ng kongreso ito ng isang linggo. No? At ang particular na hiling po natin, no? Reconsideration. Ibalik, buksan muli para sa debate, para sa amendments ang SSL 2015. No? Yan ang mungkahi ko sa inyo. Yan ang pwede nating konkretong pwede nating pagtulungan ngayon at sa mga darating pang araw, lalo pa kung hindi pa makakuha ng quorum ang House of Representatives. At mungkahi ko rin na ituloy natin ang ganitong taktika maging sa Senado. No? Habulin natin, kausapin natin ang iba't ibang mga senador, nakakilala niyong senador, mga nakakatrabaho ng inyong opisina. No? Tulungin natin ang mga empleyado sa Senado mismo. No? Dahil katulad ng mga empleyado dito sa House, yung mga direktor masaya na, pero yung mga rank and file employees katulad yun rin. No? Na hindi matanggap ang sabi nyo nga, pariyang increase na ibibigay ng SSL 2015. So yun po, ang konkretong panawagan natin, bukod sa ating militante at sama-samang pagkilos sa tulad ng pagtitipong ito at sa mga darating pang-araw ay lalo pa ngayon, eleksyon na, panahon na ng kampanya, eleksyon, hindi pa opisyal pero alam natin yan yun, no? Kaya lalong magiging bukas at sensitibo ang mga politikong ito sa inyong ipararating na mga sentimento. No? So yun po ang panawagan natin. Muli, nagpupugay po kami sa inyo, kaisa nyo, ang ACT Teachers at ang buong Makabayan Bloc sa ating ikinaglalaban. Sweldo!